Magandang araw mga kaibigan. Ito gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ni ex-senator Gringo Honasan tungkol sa nangyayaring sigalot karon sa politika, kampo ni PBBM at kampo ni PRRD. Medyo mabigat ang kanyang binitawang salita at magbibigay ako ng reaksyon tungkol nito. Pakinggan natin si ex-senator Honasan. I have stood at the gates of the presidential palace in full combat gear many times in my life, both as a defender and attacker, driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Honasan, Pilipino. Okay, so ito, he's speaking from experience kasi naranasan na niya yung nangulo ng destabilization against sa isang sitting government. Yun po yung core government. Ilang kudita yun? 9. I think 9. Bloody kudita na pinaka-bloodiest yung December of 1989. So, bakit niya ginawa yon? Sabi niya, pagmamahal sa bayan at mamamayan. Kaya lang, nakita niya yung effects of a divided society. Kasi, nung panahon iyon, divided po ang tao, divided ang AFP, kaya yun, may dumanak na dugo. So sabi niya, that is unacceptable. Hindi nakatanggap-tanggap, lalo na sa global situation. Yung global situation, yun na. May gera sa Ukraine, Russia, na naapektuhan tayo, pati sa Gaza, may tension sa West Philippine Sea, may tension sa Taiwan. So, hindi na pwedeng dagdagan pa ang tension internally. Yun ang ibig niyang sabihin. So, ito, may maganda siyang panawagan, but on the latter part, mayroong medyo nakakabahala. I appeal to our leaders, national leaders, so speaking, President Marcos Jr. and former President Duterte for sobriety.
calmness or peaceful dialogue. I agree. Sana kung may pag-asa pa, mag-usap yung dalawa. Kasi sayang, ang ganda itong unity team nung una. Kaya nakaproduce tayo ng PBBM Sara tandem na largest winning margin sa election history. Ang ganda ng simula. Kaya lang ngayon, nakakapanghinayang dahil yun na, yung unity team is starting to crumble. So ang tanong, may pag-asa pa ba na maibalik ang dating unity team? Sino bang nagsabi? Si Senator Escudero sa isang interview, mga 98% na watak na ang unity team, may 2% pa. Bakit 2%? Dahil daw si BP Inday Sara is nag-attend pa rin sa kick-off rally sa Luneta last Sunday. At least hindi pa naman tuluyang kumalas. But as it appears now, talagang wala na. Going opposite direction na itong dalawang kampong ito na hindi maitatwa, hindi mo mailingid na may kanya-kanyang followers. So kung tuloy-tuloy ang bangayan ng Marcos camp at Duterte camp, talagang madivide ang mga tao, madivide ang ating bansa at magdudulot ito ng kapahamakan lalo na sa mga laylayan. So, peaceful dialogue, kailangan sa ngayon. Ang problema, sino ang parang tatayo na parang referee? Pwede ba itong si Senator Honasan? Dahil siyang nanawagan eh. Ang alam ko, malapit si PRRD kay Senator Honasan kaya ginawa siyang secretary ng DICT. Ang alam ko, may pinagsamahan itong dalawa kasi nung panahon ng mga kodita ng Cory government, itong si then Colonel Gringo Honasan nagtago sa Davao at tinulungan siya ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. So may samahan. So ayan. I don't know kung gaano kalaki ang influence ni Senator Gringo Honasan dito sa kampo ni PBBM. Ang alam ko lang na samahan nila yung kapwa sila senador. So I hope somebody will step up na mag-mediate, mag-peace talks. Ito ang kailangan ng peace talks. Kampo peace talks, reconciliatory dialogue between Marcos camp and Duterte camp. Ano sa tingin nyo? Meron bang pag-asa na mag-usap pa itong dalawa? May panahon noon, sabi ni PRRD na gusto niyang kausapin si PBBM. Si Senator Amy parang wala na. Hindi ko na alam ang influence niya sa Malacanang, si Senator Amy. Parang napalayo na siya. So, I hope somebody will step up na mag-initiate ng peaceful dialogue between sa dalawang kampo. So, naniniwala ko, sabi ni Senator Honasan, ang kakayahan nating Pilipino na iwasan ang pagkawatak-watak. Okay, so, napatunayan yung EDSA 1, yung People Power, 1986. Kahit napatalsik yung si Pangulong Marcos Sr., kailang walang dumanak na dugo. To me, that's a miracle. And that's the greatest single act of greatness ni President Marcos Sr. dahil kusa siyang umalis. So walang violence. Naiwasan ang pagka-watak-watak. Pangalawa, yung people power to, yung kay ERAP, nagkaisa ang AFP-PNP at na-convince ang sitting president to step down. Kaya naiwasan din. Sana ganito rin ito na maiwasan
ang pagkawatak-watak dahil hindi natin kaya na magkawatak-watak as of now dahil ito nga, inflation, mahal ang mga bilihin, tapos sasabayan mo palang political instability, ang hirap naman. So, ito na, yung last part, medyo madiin yung sabi niya na mahal ko ang Pilipino, sabi niya, at hindi ako takot na gagawin ang ginawa ko noon kung ang karamihan, ang majority sa mga mamamayang Pilipino ang mag-suffer. So, I don't know kung ano ang pagkaintindi nyo nito. Kailang, parang may warning na kung hindi kayo magkaayos, baka may mangyaring... Kasi, gagawin ko, ang ginawa ko, itatayo ko ang buhay ko, sabi niya. So, sana naman, hindi na maulit yung nakaraan. Okay? Sana, masolve ito. Yun ang aking dalangin para sa kapakanan ng ating mga anak, kinabukasan ng ating bansa, sana ma-resolve pa ito. Yon ang aking dalangin.